Magandang araw po sa lahat. Mag-quick unboxing lang tayo ng bagong purchase nating unit. So, so ganito siya nung galing siya sa gun store. Shoutout kay Reloader Guns and Ammo. Sa kanila natin siya na-purchase. So, ito yung PTT niya, yung withdrawal. Ito yung unit. FAID, FA card. So, TX22 compact. Actually, matagal na siyang lumabas sa US, pero lately lang lumabas sa Pilipinas. So, unit. Hindi pa natin siya naputok. Sa susunod gagawa na natin siya ng video sa range kapag nadala na natin siya. So, kasama na is yung unit. Safety check natin. Okay, no magazine, no rounds in the chamber. So, meron siyang 1 and 2 magazines, yung speed loader, padlock, at yung adapter niya para magkaroon ng attachment para sa suppressor. Ito yung magiging 1/2x28 yung thread niya. So, ano pa ba? Nasa box. Okay, meron siyang mga manuals, warranty cards. Check natin yung unit. So, kung napanood nyo yung video natin before, meron na rin tayo nung TX22 standard, yung unang beses na, yung unang version na lumabas. So, inabangan natin yung compact version. So, finally, lumabas na siya sa Pilipinas. Pero ang napansin ko, parang ito yung sa California version. Dahil ang kasama niyang magazine is yung 10 rounds lang. So, normally kasi 13 rounds yung kasama niya sa ibang states sa US, pero ang nilabas dito sa atin, hindi ko alam sa ibang store, pero yung nabili natin is 10 rounds magazine lang siya. Kasi yung 13, ito hanggang dito siya abot, pero ito hanggang dito lang. So 10 rounds. So dalawang 10 rounds magazine. So check lang din natin. So ganito siya kalaki. At itong model na pala no is yung Toro version. So optic ready na siya. Tapos may slide cut na. Hindi pa ito yung bull barrel kasi yung Gen 2 na TX22 yung standard size, meron na siyang bull barrel. So ito kapares lang din siya nung una. Kailangan lagyan ng adapter para mai-suppress natin. So check natin yung trigger pull weight niya. By the way, yung sinabit sa video nung sa Taurus nung nilaunch nila to, safe siya dry fire. Kahit 22 LR siya, dry fire safe siya. So safe naman siyang i-dry fire. So check natin yung trigger full weight. Gamit natin itong test natin. So 5 pounds. Pero hindi naman ganun katigas yung feel niya. Ito yung dito yung wall niya at brake. So reset, doon lang siya. Then brake. So smooth naman, mas para sa akin mas smooth lang yung sa standard version niya. Hindi natin alam kasi hindi pa naman natin siya naipuputok. Baka pag na break in siya, lalambot din yung trigger niya.
check natin yung weight niya. So grams, so without magazine wala pa siyang kalahating kilo, 427 grams. With empty magazine, so 469 grams. So kung loaded siguro puno siya ng 10 rounds, abot ng mga 500 grams. So, kung napanood nyo rin yung video natin dun sa standard nating TX22, so try na rin natin siya na magkaroon ng suppressor. So soon gamitin natin din to na i-suppress din natin. Testin natin siya pag nadala natin siya sa range. So gawan lang natin ng comparison dun sa standard model na TX22, yung unang version niya. So ito yun, yung unang version natin, yung standard. Safety check natin. So empty yung magazine, walang round sa chamber. So ito yung medyo mas malambot na siya siguro kasi na break in na, so ang daming rounds na naiputok natin dito. So comparison ng size, so ganyan yung comparison niya. So sobrang ganda ng size niya, compact. Tapos yung cut ng slide niya, ang ganda din. So meron din siyang manual safety, ambidextrous siya. Yung sa compact version, yung sight niya, yung iron sight niya, parang Glock style na lang siya. Yung sa standard version kasi adjustable siya, meron siyang height and windage adjustment. Pero dun sa compact, kaya siyang adjust windage, parang Glock. Dun sa video ng Taurus, nakita ko pwede siyang palitan ng Glock sights or pwedeng palitan ng iron sights. Pero soon lalagyan natin siya ng optic. Siguro try natin yung mga budget optics na mabibili natin, para parang budget gun siya, mura yung bala. Pag pinatok natin, lagyan din natin ng budget optics. Actually yung mga optics naman, yung medyo hindi naman siya high end, tingin ko okay siya dahil 22 caliber lang siya, hindi siya ganun kalakas yung recoil. So ito holds 0 tingin ko naman. Tapos yung magazine pala natin para sa standard version, pwede siyang gamitin dito sa compact. So ganyan lang siya, medyo lagpas lang ng konti pero okay lang naman. Siguro soon may mga attachment na mabibili or mga accessories para magamit natin yung standard na 16 rounds. Tapos meron siyang attachment dito sa magwell or dito mismo sa magazine para maging close yung gap niya. Pero so far, kung gadali naman natin sa range kasama yung standard na magazine na 16 rounds, wala naman problema gamitin siya, okay lang din naman. So parang Glock siya, no? Yung sa standard, yung mas malaking model, gagamitin mo sa compact yung magazine niya, okay lang. Pero syempre hindi naman natin pwedeng gamitin yung compact na magazine para dun sa standard dahil maigsi siya. So hanap din tayo ng mabibilan ng standard na compact na 13 rounds, kasi ito tingin ko, alam nyo naman sa California may ammo limit restriction sa mga magazine. So tingin ko design to dun sa law nila, sa restriction nila, kaya naka 10 rounds lang siya. So ano pa pwede natin pag-usapan dito? Ang ganda ng looks niya, ang ganda ng ergonomics niya. Kahit compact yung grip niya, so hindi naman ganun kalaki yung kamay ng mga Pilipino, so saktong sakto naman siya. Actually yung standard version halos kasing laki siya ng Glock 19. So ito most likely parang kasing laki siya ng Glock 43X or yung Glock 26. Medyo bulky lang din tignan kasi yung Glock 43X
slimline siya. Ito halos kasing taba rin siya ng mga double stock na Glock. So ang sarap sa kamay. So sa recoil naman, kahit mas maigsi yung barrel niya, tingin ko hindi naman ganun kalaki yung difference niya sa recoil. Ito kasi sobrang smooth nung recoil niya pag sinushoot mo siya. Napaka light lang, kahit bata kaya. So ito pala yung magiging itsura niya kung ilalagay natin itong adapter. So same siya nito. Yan. Ito yung adapter. Same din siya, may kasama siyang adapter para sa suppressor. So, maging ganyan yung itsura niya. Actually nilagyan ko lang din siya. Ito nabili ko lang sa Lazada. Hanap lang kayo kung meron kayong gantong model na o gantong unit at ilalagay nyo na yung adapter para sa suppressor, tapos hindi nyo naman gagamitan ng suppressor. So pwede nyong lagyan ng thread protector. Ito nabili ko lang sa Lazada. Hanap lang kayo, basta yung size nya is 1/2 by 28. Suggest ko rin kung ipuputok nyo siya ng nakaganito, lagyan nyo siya ng glue Loctite, kasi from time to time lumuluwag siya. Etong mismong adapter nilagyan ko siya ng Loctite, kasi before yung hindi ko siya nilagyan ng Loctite, lumuluwag siya. At kung lilinisin nyo pala at nakakabit to, kailangan nyo tanggalin para matanggal nyo yung slide. So field strip natin itong compact. So ganito lang din siya i-field strip. Parang same lang din siya sa Glock. Pull nyo lang yung slide mga 1/2 inch, then pull nyo tong slide lock. So mabaklas nyo na siya. Yung recoil spring nya iba dun sa standard na isang buo lang siyang ganito. Ito parang Glock style na rin siya, yung parang double na yung spring nya, may malaki at may maliit din. So same lang din, ganito mo siya mababaklas. So aluminum yung slide nya kaya magaan, polymer yung receiver, aluminum, pero reinforce siya ng metal yung housing ng striker fire nya. So sa paglilinis parehas lang din yan. So pag gawa natin siya ng video, pag naiputok na natin siya kung paano siya linisin. So pagbabalik, so ganun lang siya kasimple. Dito ilalagay nyo lang siya dyan, di katulad nung iba na magsisimula ka dito. Ito dito lang siya. Yan. So okay na siya. Taurus TX22 compact. So ito yung standard version. Ito yung unang version, Gen 1 na TX22. Ito naman yung compact. Abangan nyo po yung video natin kung madala natin siya sa range. Gawa natin siya ng video paano siya mag-perform sa range, at kung naka zero ba siya, at kung pag nalagyan na natin ng optic, i-test din natin siya. So salamat po sa panonood. Abangan po natin yung next video.